Dahil sa paggamit tayo ng biosan filter, naobserbahan nyo ba na merong pagbabago or pagbabana ng mga sakit na nararanasan nyo noon nung wala pa yung biosan filter? Malaki yung pagbabago. Sa paano pong pamamaraan? Yung masabi ko nga, halos hindi na kami nag-sacrifice ng mga amoy ba. Tapos medyo pati yung mga skin diseases namin halos hindi na masyado nagatubo. So dati po nung wala pang biosan filter, may nagkakaroon ng skin disease at saka mga parasites o mga helminthes, mga amoeba na yan. Pero dati lang sa noon, medyo siguro sa resistance namin, halos mag-sacrifice man din kami ng mga sakit na yon, pero medyo matagalan. Hindi gaya ngayon na halos ganito na ang ginagamit namin. Once na iinom kami ng tubig na hindi galing sa kwan, talagang maramdaman namin talaga na iba na magkakasakit ang tiyan. Kaya hindi ako nag-inom-inom sa ibang walang balusan. Dati po ba bumibili kayo ng dicycloverine, yung mga gamot sa tiyan? Ngayon po, ano po yung sinasabi ng binibilhan nyo ng gamot? Yung ang reklamo medyo parang paunti-unti na daw. Paunti-unti na lang ang bumibili. Hindi katulad noong araw. Hindi katulad na. Sumina yung kita niya. Ngayon na. Pagdating ganun. Okay. Kung bakit siya gani, hindi namin yan kinumbinsi. Siya na lang mismo ang nagpunta na talagang ipa-install kagad kanya. Yung ginagamit kasi niya yung tubig na mineral yung may hot and cold. Ngayon hindi niya na ginagamit. So, tatay, ulitin ko lang yung tinanong ko kanina. Sa tingin niyo po ba sulit yung paggamit ng BSF? Sulit na po. Ano po yung mga dahilan? Yung sabi ko na medyo yung may mga kaya bumibili ng ng mineral water. Sa ngayon hindi na. Diyan na lang talaga sila nakakuha. Tapos yung stock yung nabili nila na water modifier, purifier. Panglinis, yung purifier. Pininto na nila. Wala na, hindi na ginagamit. Inijang na lang. Ano nang ginagamit nila? Ayun lang ang yung filter, biosan filter. Yung ginawa ng pads. Oo. Yung trinain yun ng a single drop. Oo. Dati po magkano yung ginagastos? Ano po ba yung mga sinasabi niyo sakit kanina? Ano ba yung sa pamilya niyo po? Dati nung wala pang pads, may maraming nagkakasakit ng mga sakit sa tiyan. Oo. Amoeba. Amoeba. Yung amoeba po ba before magkaroon ng training dito yung tungkol sa pads, gaano kadalas nagkakaroon ng amoeba yung mga tao? Yung pamilya niyo po? Lalo na kung mag-ulan-ulan. Oo. Ayun. Gaano po kadalas umuulan dati dito? Minsan ba sa isang linggo o sa isang buwan mga ilang beses umuulan? Kung tag-ulan, minsan gani mag-continuous sa isang linggo. Isang linggo po tuloy-tuloy na ulan. Ano po bang mas mahaba dito, tag-araw or tag-ulan? Tag-ulan. Tag-ulan. So sa isang taon po mga ilang buwan ilang porsyento yung tag-ulan? Yan, mag 60% tag-ulan. So mga ilan yun? Mga walong buwan siguro. So, kung ganun po, ibig sabihin marami nagkakaroon ng amoeba kapag laging may umuulan. So, nung yun din po yung panahon, kapag panahon ng tag-ulan, marami nagkaka-amoeba. Tama po ba? Nung after ng pads, nung naturuan na kayo, na-train na kayo tungkol sa water, sanitation at saka hygiene, may pagbabago po ba sa dami na nagkakasakit sa pamilya nyo? Nung meron ng biosan filter, alam nyo na yung tungkol sa kalinisan, tungkol sa tubig at saka sanitasyon, nabawasan din po ba? May epekto po ba yun dun sa mga
pagkakasakit na naranasan nyo nung wala pa yung training? Malaki. Okay. Pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin tayo ano yung mga epekto na magandang naitulong ng training sa inyo? Yung naitulong talaga sa amin na medyo malaki ang epekto, nakabawas-bawas kami ng gamot. Mhm. Tapos Malaking po bang tulong yon sa bulsa natin na nakatipid malaki. tayo ng gamot? at saka yung pag-inom mo parang fluent Oo. na medyo maraming mainom mo, Mm. di siyempre malaking tulong sa katawan Sa mo. katawan. Tama.